Good afternoon guys. Ayan, ngayon lang ako nakapag-vlog ulit. Ayan, kakaligo lang din natin. Ngayon lang ako nakapag-vlog kasi nga medyo na-busy tayo this past few days. Dahil meron tayong mga obligation na dapat nating gawin and dapat nating unahin. So, ayan, dito malilikpit muna tayo. Kahapon meron kaming pinuntahan. Nagpunta lang kami ng mall kahapon kasi naggrocery lang kami ng kaunti. Buksan na natin ilaw. Buksan natin yung electric fan. May pinuntahan lang kami kahapon and busy tayo last week dahil nag-start tayo ng ating work. Nagkaroon ako ng orientation sa PhilHealth. So, kailangan ko muna siyang unahin and then nag-training na din ako. So, kaya wala akong masyadong upload. Parang 1 week na. Ayan. 1 week na akong walang upload. So, ngayon lang ako ulit mag-upload. So, ayan. Meron tayo ditong saging. So, gawin na lang natin itong kasi medyo overripe na siya ng konti. Pero hindi pa naman siya ganun ka-overripe. So, gawin natin siyang banana Q. Yun yung ating merienda ngayon. Naglaba ko kanina kaya hindi ako nakapag-vlog ng morning. So, nandiyan pa yung aking mga sampay. Hindi ako nakatuyo kasi hindi ko kayang ginagawa ni Christian na pagkatapos ng labahan, isasampay niya agad sa taas para matuyo. Ako hindi. Hahayaan ko na lang siya dyan. Total na dryer ko naman na yan. So, matutuyo na lang siya ng kusa. Tuyo naman na siya eh. So, kailangan lang siya painitan para bumango siya. So sobrang tindi ng init ngayon. Kahit hindi mo na siya iharap sa mainit na araw, matutuyo na din yung damit at mabango na rin siya kapag natuyo. So, ayan, basa pa yung ating hair. So, hugasan lang natin itong ating kawali and then makapagluto na tayo ng ating merienda. Nag-walking lang si Dom. Kasama niya na si Honey, nag-walking sila. So, para pagdating nila, meron na tayong merienda. So, dali lang. So, ayan, balatan na natin yung ating mga saging. And this past few days, may mga nangyari na nakakainis, nakakatuwa, at nakaka-depress. All in na natin. Kasi, these past few days, ang aming HOA, nakapag-transition na sila. Kaya lang, ang problema kasi, hindi nakipag-coordinate yung lumang HOA namin dito. So, yun ang nangyari. Tapos, di ba, naalala ninyo, before, yung aming swimming pool ay sinira ng lumang HOA namin. So, ngayon, nung nagkaroon kami ng general meeting, last Saturday lang naman yung aming general meeting, nawindang kaming lahat sa nangyari dahil sa ginawa ng lumang HOA. Ayan, hindi namin alam kung saan napunta yung pondo ng aming asosasyon na binabayaran namin monthly. So, hindi namin alam kung nasaan siya napunta. Kasi iniwan nila yung admin office namin dito. Sira ang computer. Walang mga record sa ang mga members. Walang pondo ang asosasyon. And patuloy pa rin sila nakakapag-withdraw. Kasi sila pa rin yung signatory dun sa bangko. So, hindi yun, inaayos pa yun ng aming HOA. Inaayos pa ng aming HOA para mag-stop na sila ng transaction dahil may natitira pang 300k na pondo sa HOA. Pero yung 4.3M, wala na. Na-withdraw na ng lumang HOA namin. Ngayon, yung mga HOA na yun, hindi na sila nagpapakita dito sa amin. Dati lagi yung kakalat-kalat lang, ngayon wala na sila. So, ayan, lagay lang tayo ng mantika and then magluluto na tayo. So, balikan ko kayo pag naluto na natin yung ating banana Q.
tapos na tayo magluto ng ating banana cue. Ready to serve. So, sakto. Andiyan na si Dudong at si Honey. So, magme-merienda na kami. Let's go. Ayan. Ternohan natin ang ating gatas. Ayan. So, merienda time. So, tara, let's eat. Magkakape ka pa? Hindi na. Tubig ka na lang. Papawisan. Let's eat, guys. Ang ating homemade na banana cue. Ang init. Hap. Yan, kahit mainit, sige lang, Gora Bes. Gutom na ako eh. Hap. So, merienda muna kami, guys. See you later! Itatapos lang namin mag-merienda. Medyo busog-busog pa naman. Pero, ito, nagluluto na ako ng aming pang-dinner. Pang-dinner and lunch na yan namin bukas. Kasi dalawa lang naman kami kakain dahil si Christian nasa MOA. Manonood daw sila ng ano yung light doon sa MOA ngayon. Last day na daw kasi ngayon. So, ayan, meron tayo ditong gulay. Ayan, pakbet. Meron na rin tayong sibuyas, bawang, at kamatis. Tapos, itarnohan natin yung ating gulay ng piritong tilapia. So, ayan, niluluto ko na yung pork doon sa kawali. Pinapakuluan natin sa tubig. Mamantika na rin yan. Lalagyan na natin. Saka tayo mag-uumpisa mag-isa. Ngayon kasi, niluluto ko muna yung pork. Saing na rin ako para mamaya kakain na lang kami. Pero maya-maya pa kami kakain. Siguro mga 9 or mga 9:30 pa kasi medyo heavy yung kinain nating merienda ngayon. Saging. Nagmerienda kami alas 6 na kasi nag-walking pa si Dong. So, ako kasi napagod ako. Alas 9 pa lang ng umaga, naglalaban na ako ng mga damit namin. Damit lang namin ni Dong yung nilaban ko kasi nga, si Christian humiwalay na siya sa amin. So, strong and independent man na daw siya. So, hinayaan ko kasi, since malapit lang naman dito yung kanyang nilipatan. So, okay na lang sa akin yun kasi, para maging ano rin siya, independent sa sarili niya. Para makita niya kung gaano talaga kahirap yung maging mag-isa at saka kung gaano kahirap yung kailangan mong kumayod para meron kang pagkain sa pang-araw-araw mo, para makasurvive ka sa pang-araw-araw mo, para may pambayad ka ng bills. So yun, kaya hinahayaan ko lang siya kasi kami naman meron naman kami pinagkakakitaan kahit papano, and then meron din naman akong work. So, thank you God. Mga niluluto ko na lang ngayon is good for 2 na lang, hindi na good for 3. Dati madami kami dito, mga pamangkin ko. Meron akong pamangkin 3. So, masaya kami dito. 5 kami dito. Noon, bago mag-pandemic, 5 kami dito. Minsan dumarating pa yung mga inaanak ko, nag-i-stay sila rito ng mga 1 week, vacation, dito sila nagbi-vacation. Ngayon kasi mga binata at dalaga na sila, so may sarili-sarili na silang mga bakasyon. May sarili-sarili na silang lakad, parang si Christian. Gaya niyan ngayon, may sarili na rin siyang lakad, may sarili na rin siyang ano. Sa akin okay lang naman yan kasi parang training na rin yun sa kanya kung paano maging independent, para mabuhay, makipaglaban sa totoong buhay. So, bukas may lakad kami ni Dong dahil birthday celebration ng mami ni Dong na nasa heaven na. Pupunta kami ng Holy Cross. Doon kami, siguro merienda lang kami doon. Kasama ng mga sister-in-law ko. Actually, last Sunday, nag-celebrate naman kami ng birthday ni Kuya John. Hindi na ako nag-vlog kasi nga, medyo occupied ako that time, and then marami akong iniisip. Kung marami mga problema dumarating sa buhay, pero kailangan nating lumaban, diba? Kailangan, hindi dapat tayo magpapatalo sa problema, sa mga natin, mga pagsubok natin sa buhay, ganyan. And bago tayo mag-iyakan, ilipat na natin yung ating istorya. So ayan, yung social media ngayon, grabe, sobrang mainit ang usapin
ang usapan tungkol dun sa sa dating presidente natin. So hindi na ako mag-elaborate dito kung kanino ako boto, kung saan ako boto, kung ayaw ko ba sa kanya, kung gusto ko ba sa kanya. Ang sa akin lang, sana sa susunod na magkakaroon tayo ng election about tungkol dun sa mga presidente, vice president, sa mga iluluklok natin sa gobyerno, sana pag-isipan nating maigi. Huwag lang nating iisipin na para sa atin, kasi tayo, mga matatanda na tayo. So, i-focus natin yung sarili natin dun sa atin, sa mga kabataan natin. Kasi sila yung magbe-benefit lahat ng mga gagawin nating action sa buhay natin ngayon. Sila lahat ang magbe-benefit, yung mga batang hindi pa pinapanganak, yung mga batang ipinanganak na, sila lahat ang mag-harvest ng itinatanim natin ngayon. Kung pangit ang gobyerno na inilagay natin, iniluklok natin sa pamahalaan. So, ang aanihin din ng ating mga kabataan ay bulok na gobyerno. Sana maging matalino tayo sa susunod na mga elections at sa susunod pang mga elections para naman maging maganda at maayos, tahimik, masagana yung ating bansa. Kasi ito lang bansa natin, nag-iisa lang to. Sana mahalin natin, protektahan natin, ingatan natin. Huwag tayong basta-basta na lang naniniwala sa mga sabi-sabi at kung ano pa yung mga naririnig natin sa social media. Kasi ngayon sa social media, maraming kasinungalingan ang lumalabas diyan. Magagaling na mag-edit ang mga tao ngayon kasi lahat na ng tao ngayon, vlogger, content creator na ang mga tao ngayon. So, check ko lang yung aking nilalagang pork. Wala nang tubig ang ating pork. Lagyan lang natin ng konting mantika. Para maya-maya mag-gigisa na tayo. Papulayin lang natin yung ating pork. Yan, hintayin lang natin na maluto yung ating kamatis tsaka yung sibuyas yung ginigisa natin at saka medyo pumula-pula yung ating pork, maya-maya haluin ko ulit siya. So, ayan na nga. So, madilim na. Naku, sige, hindi ko na-hintayin yun kasi may sarili naman na siyang uwian. Makikibalita na lang ako sa kanya kung nakauwi na siya. So, yun, balikan ko kayo maya-maya lang. Kasi wala akong masyadong may kwento sa inyo. Although maraming nangyari sa akin itong mga nakalipas na 7 araw. 7 araw ko walang vlog kasi sobrang busy ko talaga. Talagang parang hindi nga rin ako nakakapag-upload sa aking Reels kasi nga sa aking Facebook dahil nga sobrang busy ko talaga nitong mga nakaraang araw. So, hindi ko alam kung makakapag-upload pa ako kapag nag-work na ako. Sobrang dami ng pasyente, guys. Ang daming mga mga pregnant mommies ngayon na nagpupunta sa clinic, and then nag-orientation kami. May pamerienda si PhilHealth. Maraming datuk ang PhilHealth, guys. May pamerienda sila. So, Jollibee lang naman yung merienda. So, Carry Bells lang kasi nung time na yon hindi pa ako nakakapag-lunch nung time na yun kasi nag-heavy breakfast ako. So, kaya hindi pa ako gutom ng mga banda. Kasi ang orientation ko nun is 1 p.m. So, natapos yung orientation, sabi 1 hour lang. So, natapos yung orientation ng 3 ng hapon. So, di ba? Masyadong maraming dapat ayusin, gawin sa pagdating sa PhilHealth yun.
Kaya medyo matrabaho yung PhilHealth kasi hawak ko yung HMO, PhilHealth. Kaya medyo talagang nangangapa talaga ako ngayon kung paano. Kasi syempre hindi ko naman, wala naman akong experience pagdating sa PhilHealth, sa pagpoproseso niyan. Eh, lagay na natin yung gulay. Syempre wala naman tayo experience sa kung paano pinoproseso yung PhilHealth. Kaya nag-orientation tayo. Pagdating naman sa HMO, mayroon akong idea about kung paano siya pinoproseso. Kasi minsan, di ba, nagpupunta tayo sa hospital kapag meron tayong HMO card. So, pupunta muna tayo dun sa HMO na section bago tayo magpo-proceed sa ating mga laboratory, mga ganyan. May idea ako kung paano yung proseso dun. Talaga sa PhilHealth, talagang as in zero, wala talaga akong alam dyan. As in zero, inaaral ko talaga siya para kung paano talaga yung proseso, paano yung paano siya binabayaran, kung paano magki-claim, gano'n. Ako pa lang yung tatao dun sa section na yon sa PhilHealth. So, wala akong kasama, ako lang talaga. Kasi nga, bago lang yung clinic